Merong pagpili at inilagay yan sa harapan ng ating Panginoon. Gusto nating mapabuti ang buhay natin, piliin natin yung magpapabuti sa atin. Dahil pagka namali tayo ng pagpili, huwag po tayo magrereklamo. Dahil sabi nga, yan ay isang katapat lamang na bahagi ng hatol ng Panginoon sa pagmamatigas ng tao. Kaya huwag po natin piliin yung pagmamatigas. Lagi tayong magpakumbaba sa Panginoon. 1 John chapter 5 verse 16. Supportin muna. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig niya tayo. Kailangan may pagkakatiwala kang ganito. Para hindi ka dumanas ng hirap sa buhay mo, bubuhos ang pagpapala. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya. Sa Kanya ay ating hiningi. Yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin, hindi po papalyayang kung naging masunurin tayo. Dahil ang Panginoon ay humahatol sa buhay natin ngayon. Kapag mali ang pagpili, mali din ang ibibigay sa iyo. At kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay. So meron palang kasalanang hindi ikamamatay, At may kasalanan naman na ikamamatay ng isang tao. Ibig sabihin, dadaling ka dito. May kasalanang dadaling ka sa impyerno at may kasalanang maaari ka pang mapatawad. Di ba mabuti ang Panginoon? Siya ay nakakaunawa ng ating kainan, pero hindi dapat natin inaabuso yung kalayaan natin na yan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay anong gagawin? Idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin siya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Diba? Napakaganda, Diba? Kasi patuloy tayo talaga tutumba Patuloy talaga tayo natitisod. So, kailangan lang disiplinahin din natin ating sarili para alam natin, judgment begins at the house of God. Ang Panginoon ay hahatol at hahatol sa lahat ng ginawa natin na ayon sa ating laman. Sana hindi na tayo mapailalim dito. Dahil kung lagi tayong hinahatulan ng Panginoon, baka mamaya pagdating sa pangakong rapture, instead na mabihisan tayo ng kanyang katwiran, mga kapatid, ay puting balabal lang maibihis sa atin. At least may balabal ka. Kaya lang, pagka puting balabal, alam mo na kung saan ka pupulutin. Sa dakilang kapighatian. So, wag natin piliin yan, mga anak. 5 months tormention sa maiiwan. Hindi ko alam kung aabot pa yung mensahe ko, pero gusto ko i-mensahe yan ngayon. Medyo mahaba-haba siguro itong sasabihin ko. Dahil habang nagsasalita si Brother Johnson, lalong napupuno yung sumasalin doon na habang ini-imagine ko yung sitwasyon, mga kapatid.
Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Nalalaman natin ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. So once you are born again, hindi na pala tatalabang kasalanan sa iyo para dalhin ka sa impyerno. Tandaan niya mga anak. Dapat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kapag born again ka na, niingatan mo ang sarili mo. Yan ang totoong born again. At hindi siya ginagalaw ng masama. Kaya nga, naiingatan ka pa rin ng Panginoon kahit anong kasalanan na nagagawa mo eh. Huwag lang yung blasphemy, yung kasalanang itinatanggi mo ang katotohanan. Dahil kapag yan ang naging kasalanan mo, wala ka ng kapatawaran sa buhay mo. Naintindihan po natin? Yun ang kasalanan. Ikamamatay. Kapag ka sinabi mo, hindi naman totoo yan eh. Di ako naniwala dyan. Parang tama, parang mali. Pero maganda. Maganda yan. Kaya lang, parang hindi totoo eh. Yan. Kapag ka ganyan ang kasalanan mo, sorry ka na lang. Dahil diyan ka napupulutin sa apoy. Mabuti pang aminin mo na may mga pagkukulang ka at pagsisihan mo ang kasalanan mo. Palumbalik ka sa Panginoon. Kilalanin mo ang sarili mo dahil minsan hindi natin kilala ang sarili natin, nakalala natin lagi tayo nasa tama. Yung pala pinagpipilitan lang natin itama yung mali natin. Hindi po mali, hindi po tama yan. Hindi po maganda yan mga kapatid. Dahil dumarating ang panahon, sabi po dito, Luke 17 verse 2, o sa verse 1, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Dadapot sa aba niya ang pinanggalingan, mabuti pa sa kanya, kung bitbitin o bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya ay ihagi sa dagat kaysa siya ay magpatisod sa isa sa maliit na ito. Yung magbigay ka ng ikapapahawak ng kahit sino. Maaaring asawa mo, kaibigan mo, anak mo. Kapag binaliwala mo sila, alam mo ang katotohanan, hindi mo itinuro sa kanila, hindi mo sila ginabayan. Sabi ng Bible, maigi pa na talian sa liig at itapon sa dagat. Mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Amen? At kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Tama? Kaya problema, yung mga tao, alam nila na nagkakasala sila sa isang tao, pero ang mahirap kasi yung pride nandun pa rin eh. Ang hirap humingi ng tawad sa tao eh. Kasi kapag kaganyan, paano ko patatawarin kung hindi ka na humihingi ng tawad? Tama ba? Pwede ka bang bibili sa palengke? Gusto mong tumawad, hindi ka naman nagsasalita. Mga kapatid, huwag natin pairalin yung pride of life. Kasalanan yan. Kailangan mapagkumbaba lagi tayo. Marunong tayong tumanggap. Matthew chapter 10 verse 40. Binibilisan ko lang kasi hindi naman ito yung mensahe ko. May inianda ako mga kapatid. 37 muna.
10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Si Kristo yan, nagsasalita. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, merong pagpasan Ibig sabihin, may burden kang papasanin. Hindi naman paliligtas ka okay lang. Hindi. Matuto ka rin magpasan. Magsakripisyo, in other words. Tama? Kasi kung mas mahal mo pa yung mahiga, mas mahal mo pa yung matulog, hindi ka marunong magsakripisyo ng konting oras sa buhay mo, lahat ng ginawa ng tao, may kalakip na pasan. May kalakip na judgment yan. Lahat ng palso na gagawin ng isang tao na hindi magbigay ng kalugod-lugod sa Panginoon, may kalakip na judgment. Because judgment begins at the house of God. Saan ba ang house of God? Ang Diyos ay nananahan sa atin. Tayo ang bahay ng Diyos. Hindi titigil ang judgment para sa iyo. Kapag hanggat hindi nagbabago ang attitude mo. At ang mahirap pa niyan, baka hindi ka mabihisa ng katuwiran. Yun ang higit na nakakatakot dahil maiiwang ka sa pangakong rapture o pag-agaw. It must be sanctified by the Word. Sanctified by the Word. Binihis ang katuwiran ni Kristo. So tandaan natin, ang magpatisod sa isang maliit, nagbaliwala sa isang maliit na tao. Mas maigi pa sa kanyang talian sa leeg, itapon sa dagat. Ugaliin po natin na kahit ang tao ay sa paningin natin ay baliwala at kailanman parang malabo makakita ng kaligtasan, sikapin natin ipakita sa kanya ang kabutihan na baka sakaling mabago yung tao. Hindi naman mananampalataya to, okay lang. Ay walang hiya to, walang hiya na rin ako sa iyo. Hindi naman ganun. Dapat magpakita ka ng kabutihan. Tama? Pero yung mga matitigas, mga kapatid, diyan galit na galit ang Panginoon Yung mga sa matitigas na tumanda na sa pananampalataya, ganun pa rin na hindi nagbabago. Diyan galit na galit ang Panginoon. At mabibigat na salita ang tatamuhin ng tao. O kayo mga Pariseyo, Saduseyo, hindi na nga kayo nagsisipasok, pinipigilan pa ninyo yung mga nagsisipasok sa kaharian ng langit. Kayong mga mapag-imbabaw, kayong mga lahi ng ulupong. Di ba? Kasi pagka ganun lang ang pananalita, maganda pa rin ka. Pero pag nag-emphasize ka doon, mabigat Kayo, pasigaw yun. Tama? Na mga lahing ulupong. Mabigat yun. Tama? Sino nagsalita niyan? Si Kristo. Kung tama ang ginawa mo, hindi idadampi sa iyo yan. Salita na yan Tama? Sabi sa amen? Pero kung mali, mga kapatid, yan ang maririnig mo. Tama? Masakit, di ba? Yan lang simple, binasa ko lang Kayo mga lahing ulupong. Ganun lang mga kapatid Talagang masakit na sa tenga pakinggan Kaya mga ibang pastor, binubura yan Ayoko nito. Lahing ulupong binubura.
Katotohanan ba yon? Nakasulat di ba? Ha? At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin lang nito, hindi ka nagpapasan ng cross mo, ibig sabihin hindi ka marunong magsakripisyo. At kapag nagsasakripisyo ka, hindi ka mareklamo. Tama? Meron ba nagsasakripisyo, mareklamo? Kaya hindi, dami ko na nagawa Ang dami ko na nga naibigay Ha? Pagod na nga ako Pagka ganyan ang ugali mo, alam mo sa trabaho, sa opisina, no? Kapag ang isang tao mareklamo, nahihirapang umasenso. Kasi pag natsyempohan siya doon sa pagrereklamo niya at napakinggan ng manager ganito pala ugali nito. Sira ka na. Di ba? Mas may pang manahimik ka na lang at kim-kimin mo na lang yung pasakit Talagang ganyan. Maraming pasakit ang buhay na ito. Hindi masabi sa sumpa, sa iyong pawis, ikaw ay kakain. Tama ba? Ay, kung napagod ka, matuto ka rin magpahinga. Huwag mong re-abusuhin ng katawan mo. Ganun lang naman yan, di ba? Para pagbangon mo uli, may lakas ka na naman, simula na naman ang buhay. Ganun lang yon. Si Jacob, alam niya. Sabi niya, Jacob minsan sa akin, pa, bakit hindi ka natutulog? Dahil sinama ko siya sa trabaho, talagang hating gabi na, nagtatrabaho pa ako. Umaga na, nagtatrabaho pa rin ako. Minsan, inaabot ako ng umaga, hindi pa rin ako matutulog dahil kailangan matapos yung trabaho. Pero, hindi ako nagre-reklamo kasi dito tayo nabubuhay Dito tayo kakain. Nasa sumpa na yan na hindi pa inaalis ng Panginoon hanggang ngayon. Tama? Ha? Sa iyong pawis ay doon kakakain. Sabi pa ng pilosopo, hindi naman ako pinapawisan dito, aircon, ang lamig Pilosopo yon. Pero pag uwi mo, pawisan ka sa traffic. Tama. Hindi ka pa rin ligtas. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ha? At ang mawala ng buhay dahil sa akin, makakasumpong niyon. Yan, dahil pala lahat kay Kristo para makasumpong ka ng buhay, Tama? Kailan nabubuhay ka dahil kay Kristo? Para makasumpong ka ng buhay. Hindi yun nabubuhay ka dahil sa kanino man. Huwag mong sayangin ang buhay mo, lalo na't ikaw nakakilala na sa Diyos at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi baka masayang. Nangyayari na ang mga hula. Yun nangyari sa Gaza. Ang daming kasulatan na yan ay inihula ng Panginoon. Gaza will be forsaken. Ekron will be rooted up. At marami pa na yung mga tabi-tabing syudad doon, mga kapatid, na darating ang panahon na hindi na maaalala pa dahil paghaharian sila ng Juda, Israel. Gagawin na lang pastulan ng mga hayop yon. So, nangyayari na ngayon at nagmamatigas sa mga Israelita, mga gobernador ng Israel, nagmamatigas na kahit anong sabihin ng United Nations, hindi kami makikinig sa iyo. Magsama-sama man kayo, mga United Nations kayo. Hindi namin kayo pakikinggan. Tatapusin namin ang Hamas. Nakasulat na yon. At ang nakakatakot nito, mga kapatid, huwag sana ipahintulot ng Panginoon na gumapang kahirapan kung ano man ang nangyayari sa Middle East. Kasi epektado tayo doon Diba? Apektado tayo dahil tayo bumibili ng langis para mapatakbo ang makinarya. Mabuti kung nagtatanim-tanim lang tayo,
Bahala kayong mag-gera dyan, basta kami aani. Pero lahat ng makinarya ngayon, maski sa pagtatanim, kailangan ng gasolina eh. Kailangan ng langis. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo kay Kristo? Yung Ama. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Mga kapatid, kaya di mo pwedeng baliwalain ang mga nangangaral ng Diyos Dahil kapag hindi mo sila kinilala, hindi ka naging hindi ka sumunod sa kanilang mga aral at turo na makakabuti sa'yo, tinakpan mo na yung tenga mo, sorry ka. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Sabi say amen? Sabi may balik sa'yo. Yung biyayang lang gagaling sa bibig ng mga ngaral, babalik sa iyo yon. Bubuti ang buhay mo, bubuti ang buhay ng pamilya mo, bubuti ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Dahil ang mga manggagawa ng Diyos, sa kanila nang gagaling, sa kanila dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. At kung i-reject mo ang isa man sa kanila, parang ni-reject mo na rin ang Panginoon. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap din ng ganti ng taong matuwid. At sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Sa English, he shall in no wise lose his reward. May ganti ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Tama po? Ha? May ganti ang Panginoon sa taong nagpapasakop sa mga manggagawa ng Diyos. Kasi nagsasakripisyo yan Huwag po natin tignan yung kanilang mga kahinaan. Maaring may kasalanan sila ng gawa, pero hindi nila ikamamatayan. At tayo naman mga manggagawa, sabi ng Panginoon, maging halimbawa tayo sa mga tupa. So, say amen? Bakit? 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. May hukuman. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ito. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Gumawa ka ng mabuti, may reward. Gumawa ka ng masama, hahatulan ka ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya, kung ako ang tatanungin, supilin natin ang ating mga sarili. Dahil ang kalaban natin, mga kapatid, hindi naman diablo Ito, unang-una, yung ikaw. Alam niyo ba yun? Yan ang unang kalaban ng tao. Yung ikaw. Yung sarili mo, yan ang kalaban mo, yan ang kaaway mo. Kapag hindi mo siya sinupil, hahatulan ka ng Panginoon. Tama.
Tama ba yun? Yung salitang pagsupil sa ating mga sarili. Para hindi po tayo makatisod sa iba at para hindi tayo hatulan ng Panginoon. Tama ba? Mga kapatid, ang mga manggagawa ng Diyos sila'y nananawagan para ang mga tao ay maibalik. Pero isa lang ang masasabi ko sa panahon nating ito. Once na isang tao ay nagbaliwala sa panawagan ng Panginoon, itong sasabihin ko sa inyo, wala na akong magagawa sa inyo. Dahil ipinasa Diyos ko na ang lahat. Huwag niyong i-expect na tatalian ko kayo para makinig dito sa sasabihin ng Panginoon. Huwag niyong i-expect yon. Kung mamimili kayo, kung buhay o kamatayan. Dahil hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo, ipagtulakan kayo o hilain kayo, piliin mo ang buhay, piliin mo ang buhay. Hindi. Alam niyo ang hirap na maparusahan. Alam niyo ang hirap ng isang taong nagdudusa. Alam ninyo yan. At ang pangako niya na sino man magtagumpay ay dadanas ng buhay na walang hanggan. Makakaranas ng buhay. Wala lang paghibig, wala lang kahirapan, wala lang kabigatan, wala lang sakit, wala lang karamdaman. Kundi pawang kapayapaan na lamang at kagalakan sa Panginoon. So yun ang pangako eh. Tama? Eh, hindi mo pwedeng isulat ko yan sa mga balat ninyo para maalala ninyo, mga anak. Dahil kapag kayo'y pinanahanan ng Panginoon, siya ang magpapaalala sa inyo ng kanyang mga salita. Kaya napakakawawa ng mga taong hindi mapapaalalahanan. Ako, mas gusto ko na pinapaalalahanan ako kaysa ako'y nagbibingi-bingihan. Dahil kapag ako'y nagbingi-bingihan, may hahatol sa atin dahil salita niya ang iwinawaksin natin sa ating mga puso. Alam niyo yan? Ha? At kapag salita ni Kristo ang iwinawaksin natin, ibig sabihin mo lang ayaw ko sa iyo. Lumayo ka sa akin. At ganoon din ang sasabihin ng Panginoon pagdating ng araw. Hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. At diyan na nga ang pagnanangis ng mga ngipin. Alam niyo, pagnanangis ng ngipin, ang ibig sabihin na, hindi naman literal na gagano'n ka dahil paano naman yung walang ngipin, di ba? Hindi pala matutupad yun. So, ang ibig sabihin lang nun, pagnanangis ng ngipin, dakilang kahirapan. Dakilang kapighatian. Pag sinabing dakilang kahirapan, dalawang klase yan, mga kapatid. Maaring sa isipan mo, magbibigay ang Panginoon na mabibigat na problema sa iyo. Sasakit at sasakit ang ulo mo. Hindi ka makakatulog, hindi ka mapapayapa, isa yan. Bakit? Pagka minsan kasi pasaway tayo eh. At kapag ganyan, may katapat na hatol na ibibigay ang Panginoon. Hindi ka bubuti sa buhay mo. Akala mo lang bumubuti ka. Pero kapalit na mga material na bagay ay wala kang kapayapaan sa buhay mo. Palagi ka namumroblema. Minsan pinapahintulot ng Panginoon yan para matuto tayo. At kung di mo kayang labanan ng problema, kung di mo kayang labanan ng mga sirkumstansya sa buhay mo, sasabihin mo lang, Lord, goodbye. Hindi na lang ako mananatili. Suko, ano?
Ang sino man magtagumpay ay kasama kong luluklok sa aking luklukan. Yan lang sinabi ng Panginoon. Kaya paano kung wala ka namang pinagtatagumpayan? Araw-araw talunan ka. Diba? Konting pagsubok, laglag ka. At lagi ka na lang kinatitisuran. Konting pagsubok, marami kang kaaway. Konting pagsubok, nagawan ka ng hindi mabuti, gawa ka na rin ng hindi mabuti. Mga kapatid, ang sino man magtagumpay, isasama kong lumuklok sa aking luklukan na kagaya ko rin naman na nagtagumpay at lumuklok sa kanan ng aking Ama. Naintindihan natin? Naintindihan natin. Mga kapatid, sana tumagos sa puso natin ito. Kilalanin natin ang sarili natin. Kilalanin natin. Huwag po natin masyadong kilalanin yung ibang tao. Tama. Kilalanin mo muna yung sarili mo. At pag naitama mo na yung sarili mo, ang Diyos na ang bahala sa mga kasunod. Tama? Dahil nagtagumpay na ang Panginoon sa buhay mo. Tuloy-tuloy ko na lang po. Hindi naman tayo kailangan manalangin pa uli dahil ang pagkikipag-ugnayan sa Panginoon is sa pamamagitan ng kanyang mga salita na para ka na rin nananalangin habang winiwika mo yung kanyang mga salita. Revelation chapter 1 verse 3. Kailangan pahalagahan natin kung ano meron tayo eh. Nung isang araw, nung pumunta ako, nung naimbita kami doon sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, may mabubuting bagay doon eh. Dahil alam nila na darating na ang Panginoon. Yung mga binibenta nilang mga libro na yan na kailangan mapakinabangan ng mga tao, ng mga manggagawa ng Diyos, ibinibigay na lang ng libre. Tama ba? Ibinibigay na lamang ng libre. So anong klaseng puso meron sila? Masama ba? Mabuti? Mabuti. Dahil nababalot sila ng katuwiran. Tama? Nababalot sila ng pananampalataya, mga kapatid. Kailangan sa buhay ng tao, hindi laging pakabig. Kailangan, sabi nga, it is better to give than to receive. Tama ba? Hindi yung hindi ka man lang marunong tumulong sa gawain ng Diyos. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo mga anak, kaya nahihirapan tayo minsan sa buhay na ito. Dahil masyado nating tinitipid ang Panginoon eh. Alam niyo ba, ang pinagbubuhatan ng pagpapala ay walang iba kundi ang Panginoon. Manalangin ka, gawin mo ang nararapat, then pagpapalain ka. Ganon kasimple ang Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, merong hindi naghahanap ng trabaho, binibigay ng trabaho eh. Ha? At hindi basta trabaho. Mga kapatid, talagang pagpapala. Yan ang masasabi ko. Dahil kahit anong kayod mo, kung hindi ayos sa palatuntunan ng Panginoon ang buhay mo, umaasa ka pa rin sa sarili mong kakayanan na marami kang maiipon, marami kang ma-invest sa buhay mo,
Pero mga kapatid, ang nakakaawa nito, kapag ganun ang pananaw natin, masasayang lahat. Masasayang lahat. Unang-una, ako nagdadalawang isip mga kapatid, habang tinitignan ko yung nangyayari sa Middle East, tinatansya ko kung gaano pa katagal ang itatagal natin dito. Pagka minsan napapaisip ako, marahil simpleng bagay na lang, dahil darating na ang Panginoon. Pero yung mga taong nag-iisip na magtayo pa ng mega churches at isosolicit, ipanghihingi, mga kapatid, nagkakamali sila. Yan ang attitude ng mga walang revelasyon. Ba't panghihingi mo pa? Kung meron, itayo mo na ng itayo. Dahil darating na ang Panginoon. Tama ba? Kung meron din lang naman, itayo mo lang itayo. Huwag mo lang pahirapan ng ibang tao. Dahil meron na eh. Di ba? Ang kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Blessed is he that read, and they that hear the words of this prophecy." Ito pala yung mapalad eh. Ito po yung totoong mapalad. Ha? Kung pinahalaga mo ang mga salita ng hula. Shall we say amen? Kasi ang mga tao kapag ka Book of Revelation ang pinag-usapan ay wag na yan. Wala kaming naintindihan dyan, napakalalim. Ibig sabihin niya, hindi ka mapalad. Tama. Bakit ko inuulit-ulit ito? Ito ang panahon na dapat yung pagpapahayag ng Panginoon sa buhay natin, pinapahalagahan natin. Pag sinabing pahayag, mga bagay na inilihim ng una, mga bagay na sinilita sa malalabong pananalita. Pero ngayon hayag na. Tama ba? Kung hayag na nga, ano ngayon? Kasi kapag ganyan pa rin ang attitude natin, ang tanong mo lagi, ano ngayon? Parang pareho lang kasi. Mga kapatid, ang Book of Revelation, ito po yung damit, ito po yung love letter ng ating Panginoong Jesucristo. So tuloy ko yung kwento, naputol na iba ako Nagkataon naman doon sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Alam nyo, ang tinatayuan ng Seventh-day Adventist is more on physical More on physical. Kailangan maging healthy tayo. Tama. Biblical ba yon? Maging healthy tayo? Biblical, di ba? Tama, di ba? Tama. Hindi mali yun. Tama yun. Maging banal tayo. Ha? Sabi nga, ihandog natin ang ating mga katawan, ang kaluluwa, ano pa? Ating mga sarili sa kabuuan, mga kapatid, ihandog natin ng kaaya-aya sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. Tama? Pati yung physical. Dahil mahirap magpuri sa Panginoon, mahirap umawit sa Panginoon na teka muna, nananakit na yung daliri ko. Tama na, kayo na lang. Yung masasakitin ka, ano? Amen? Ako by faith sabi ko sa Panginoon, Lord, paano ako makakapagpuri sa iyo? Di ba sabi mo, aawit ako sa iyo, magpupuri ako sa iyo. Paano naman yung daliri ko, hindi ko na maigalaw? Sasagot naman ng Panginoon Tama? Pag sinabi ng Panginoon, gusto ko anak, umawit ka. Mangyayari yun. Tama? Sabi sa amen? Gusto mo Lord di mangyayari talaga.
At nakita ko yung isang kapatid na matagal ng kaibigan yon, Brother Johnson, yung inalis. Hindi ko na sabihin ng pangalan na, yung inalis yung kanyang larawan dito sa harapan. Panaginip ni Johnson yun eh. Yung kaibigan, inalis ang kanyang larawan sa harapan. Tinanggal nga yun. Amen? At napalitan ng bagong karatula, mga kapatid. Dahil hindi siya karapat dapat para ako magpailalim sa kanya eh. Dapat siya magpapailalim sa salita ng Diyos. So, sa madaling kwento, wala lamang kaming samaan ng loob sa buhay nito. Doctrinal lang. Marahil, hindi matanggap ng tao na talagang may deep teachings tayo. May mga ganyan tao eh. Kapag umira lang inggit ng tao, kapag umira lang inggit ng isang tao, nagsisimula ang kapahamakan. At hindi mo matanggap na iba-iba tayo ng sukat. Kung nangyari, ganon. Pero dahil wala naman tayong samaan ng loob, magbahagi lang tayo ng salita. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. So para umiksi po yung kwento, dahil narinig ko sa kanyang labi na tama na lang yung mga pasimulang aral para makakonvert pa tayo ng marami. Doon ako nagsimulang magbigay ng mga prophetic utterance ng banal na kasulatan, mga kapatid, na sa mga hula na yan, mga kapatid, na nagbabadya na malapit nang dumating ang Panginoon. Sa haba ng dami ko nasabi, mga kapatid eh, minsan kasi pag umiral yung pride natin eh, parang mas gugustuhin pa ng tao eh. Saka na lang tayo ulit magkita. Kapag ganyan ang attitude ng isang tao, nasarado ang mga tenga, tulad ng mga ibang end time believer. Brother Johnson, danas na danas ito eh. Kapag ganyan ang attitude ng isang tao, na ayaw matuturuan, sorry, ang Panginoon na lang ang bahala sa iyo. Shall we say amen? Hindi pwedeng wala kang panahon sa mga malalalim na bagay ni Kristo. Dahil ang pinag-uutos ni Pablo, atin nang iwan ang mga panimulang aral. Tama ba? At tayo magtungo na sa kasakdalan. Hindi mo pwede sabihin, laki na ng gawain ko. Kung saan-saan lugar, may naiput up ako mga gawain. Oo, maganda yan. Tama. Ang tanong, pagdating ba ng rapture, sasabihin ba ng Panginoon sa'yo? Welcome, my son. Sasabihin ba sa'yo ng ganon? Samantalang, nire-reject mo ang love letter ng ating Panginoon. Ang Book of Revelation is a love letter of Jesus Christ. Kaya maraming umaayaw dito eh. Pero ano sabi ng Biblia? Blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So kaya pala, itong Book of Revelation binubuksan ng Panginoon dahil malapit na ang panahon ng pagbabalik niya. Tama? At kailangan ang sino mang gustong sumalubong sa Kanya ay maghanda sa pamamagitan ng kanyang love letter. Kasi yung love letter na yun, punong-puno ng plano. Tama, Brother Johnson? Hindi lang yung love letter na nangako, mahal ko kayo, mag-ingat kayo, kayo ligtas na. Hindi lang ganun eh. May mga bagay na ipinakita ang Panginoon kay Diyos sa mga bagay na darating na dapat nating panampalatayanan at ingatan sa puso natin. Dahil pag binaliwala po natin, maiiwan kayo sa pagparito ng Panginoon. Hindi niya i-consider dahil binaliwala natin yung kanyang love letter. Pero pag pinahalagahan natin yan, na bagamat nakasulat at hindi matanggihan, mga kapatid, kasama ka sa mga pinili.
Huwag natin baliwalain ang Book of Revelation. Ang mga propesya. Behold, Revelation chapter 22, verse 7, verse 10, o sa 22 muna, hanggang 40 nito. Behold, I come quickly. Oo, parating na. At mabilisan. Tama? Hanapin nyo sa ibang mga libro kung meron yan. Di ba? Dito lang sinabi yon. Darating ako ng mabilisan. Blessed is he that keep the sayings of the prophecy of this book. The book of Revelation. Kaya kung hindi nyo maintindihan yan, magtatanong kayo. Madalas ako nagpo-post dyan, basahin ninyo yan. Mag-take note kayo. Huwag niyong babaliwalain. Kaya nga ako paulit-ulit dito dahil love letter nga ito ng Panginoon. Dahil pag binaliwala ninyo, baliwala rin kayo sa Kanya. Tandaan niyo ito sinasabi ko. And he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Wag mo lang tatakan, Daniel. Diyan pala. Wag mo lang tatakan dyan. Buksan mo na lamang. Dahil ang panahon ay narito na. He that is unjust, let him be unjust still. Wala tayong magagawa. Kapag unjust talaga ang isang tao, pinili niya sa buhay niya, ang tendency niyan, ilalagay siya sa dakilang kapighatian. Doon niya mararanasan ang parusa ng Panginoon dito sa lupa. Pero hindi lang yan. Dahil matapos niyang bawian ng buhay, ibabangon ang mga patay at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Shall we say amen? O hindi pa rin yun. Merong hell. Ilalagay muna sa hell for 1,000 years. Then after 1,000 years, the resurrection of the wicked, doon pa lamang dadalhin sa lake of fire. Hindi pa nanakot yan, mga anak. Pinapaunahan ko lang kayo para hindi masayang ang buhay ninyo. And he which is filthy, let him be filthy still. So kung meron ka pang karumihan sa buhay mo, itakwil mo na yan. Mahalin mo ang katotohanan. Piliin mo ang katotohanan. Ha? Pero kung meron ka pang pagkalito sa buhay mo, kung meron ka pang mga tanong sa Panginoon, talagang gano'n, normal lang yan. Hindi pa lahat ng totoo binigay sa atin. Pero parating tayo doon. Mag-intay-intay ka lang. Huwag kang maiinip. Tama ba? Kasi pag nainip ka, sabihin mo, ang tagal naman. Ang dami pa rin, hindi maintindihan Kapag ganyan ang attitude mo, kaya nga may thunders tayo Kaya nga may thunders tayo. Kailangan binabantayan mo yan. Baka thunders na yung nagsasalita, hindi mo pa ma-recognize. Kaya importante nagsusulat tayo, mga anak, mga kapatid. At tinatandaan. Alam mo, yung mga berian, pipilitin kang magsulat nun Isulat mo. Isulat mo. Isulat mo. Yung mga bata, pinipilit turuan Mga bata, maliliit pa lang. Kaya may mga bata, marunong na rin lumabas sa mga matatanda So, yan ang problema nila ngayon. Dapat sa tama lang. Hindi bata ang gagamitin sa fivefold ministry. Tama? Kundi magulang na. May sapat na kaalamanan at sapat magturo. Pagkasapat ka na magturo, huwag ka na magduda, gagamitin ka Ibig sabihin, sapat kang magturo, may sapat kang naunawaan. At huwag mong itago sa aparador.
yun naunawaan mo, yun naintindihan mo sa pahayag ni Kristo. Malapit nang ang darating eh. Yun naintindihan mo, yun naunawaan mo, ilabas mo kung nasa aparador pa. Tama. Maraming kailangang makarinig. Eh kung yung mga walang revelasyon, tignan niyo niya si Leo. Doon. Sabihin ko na, diretso na tayo. Walang revelasyon. Totoo yan. Pero may malasakit sa kaluluwa ng mga kabataan. Iniipon niya yung mga bata doon. Minsan, papasyalan ko siya. Nahihiya lang siguro, pero maririnig mo lang sa kanyang tenga, sa kanyang bibig talagang nagsasakripisyo talaga. Halos, walang kwento na. May pera siya, naikikwento niya yan, pero pinapakain niya rin, tinutulong niya pa rin. Iba ba yun? Tayo, marami ng pera, ipon pa rin ng pera eh. Yan ang kabigatan sa atin. Sapat na, ipon pa rin ng ipon pa rin ng ipon, nakakalimutan na yung kanilang mga obligasyon sa gawain ng Diyos, mga kapatid. At kapag kaganyan, isa lang ang isasagot ng Panginoon. Tingnan mo yung mga tao na yan. Instead ay susubo na lang nila, pinapakain pa sa mga kabataan. Sabi niya, lagi niyang pinangahawakan yun. Teach the children. Teach the children. So that while he is young, so when they raise up and become older, he will not depart from the truth. Hindi sila mahihiwalay sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na si Jesucristo ang tagapagligtas. Tama? Kinino? Sa mga matutuwid. Huwag po natin pilitin maging baluktot dahil itinutuwid tayo ng Panginoon. At huwag nating sikapin magbulag-bulagan sa lahat ng mga bagay na magtutuwid sa atin. Baka masumpuan tayong hubad, maralita, at aba. Alam niyo yan? Sinasabi mo na mayaman ka at nagkamit ng lahat ng bagay pero hindi mo alam ikaw ay maralita, aba, hubad, at bulag, etc. Marami sinabi ang Panginoon sa Laodicean Church mga kapatid. And he that is righteous, let him be righteous still. So, huwag tayong magbabago. Tama. Kung tinawag ka para maging matuwid, magpakatuwid ka pa. Tama. Magpakatuwid ka pa. Kung may kahinaan ka, dumalangin ka sa Kanya at bibigyan ka ng buhay para ma-overcome mo lahat ng mga pagsubok. On the process pa lang tayo putik na minumolde ng magpapalayok. Tama? Minumolde pa lang tayo Minsan, akala lang natin, matured na tayo. Yung pala, baby pa pala. Amen? Kung ano-ano pang ginagawa natin sa katawan mga kapatid, kailangan maging matured tayo. And let him be righteous still, and he that is holy. You see? Ito, kailangan natin to magpaka-holy. Magpaka-banal. Mga anak, kailangan yan. Hindi lang righteous, kailangan holy. Without holiness, no man can see the Lord. Hindi ka magiging karapat-dapat And he that is holy, let him be holy still. Manatili kang banal. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pinakita na yung mga palatandaan. Pinatunayan na ng mga hula na nakasulat sa lumang tipan 3,500 years ago.
hanggang sa panahon natin, nangyayari, at nangyayari. Tama ba? Walang hindi nangyayari. Yung iba, on the process, naka-program na dito, mga kapatid. Hindi pa nga nangyayari, naka-program na dito. Hanggang doon. Okay, nangyayari na. Hindi nga matanggap ng mga matutuwid na pastor dahil umiiral pa rin ng pride Paano ka masasanctify? Paano ka malilinisan sa pamamagitan ng salita? Tama. Dahil kapag ka nasanctify ka ng salita, ibang klase ito mapapabanal ka kahit anong dungis mo. Tama. Kasi sinusunog ng apoy ng pananampalataya yung lumang pagkatao. Nabubura yun. Amen? Napapalitan ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ang hinahanap sa atin, pananampalataya yung genuine Yung may halong rapturing faith. Hindi lang yung pananampalataya na, ako'y ligtas na, okay na ako. Ganyan lang mga tao ngayon Hindi ko pastor ka na, nakapagbasa ka ng Biblia, okay ka na. Tama ba? Reverend ako, doktor ako, PhD, LLD, o anong DDD. Mga kapatid, ako ngayon dahil salamat sa Panginoon kasi ako nangingiti na lang ako kapag may ganun nagpapakilala ng mga doktor. Walang doktor dito. Isa lang ang doktor natin nasa langit Magaling ka sa salita ng Diyos, then higit mo pa ang doktor. Tama. Ang nakakaya niyan, pakilala mo doktor ka, pagkatapos pasyente lang yung magbubukas sa'yo ng Bible. Yun ang nakakahiya. Tama. Mas maigi pa yung sasabihin mo, ako, pasyente lang kasi ako Pero sorry wag ka muna magsalita, ako na lang muna. Kasi, alam ko na sasabihin mo Di nakakahiya lalo yun. Di ba? Mga kapatid, mas nakakahiya yung magdunong-dunungan tayo. Mabuti pang sabihin mo, wala akong alam. Bahala na lang ang Diyos mangusap sa labi mo ng karunungan, kaalaman at ng kapahayagan. At ang tao'y tutularan ka Imbis na magmarunong, lalo silang magpapakumbaba. Tama? Sabi sa amen? Dahil pinakita mo yung pagiging halimbawa mapalad ang bumabasa. Pastor, walang dalawang rapture. Patutunayan ko sa Bible. Huwag kang umalis. Dito ka lang, makinig ka. Dok, huwag kang umalis, Dok. Dito ka lang. Mag-usap tayo about the rapture. Walang dalawang rapture. Minsan testing tayo kung may alam talaga tayo kasi tatahimik ka. Sige nga, patunayan natin. Ganyan lang talaga. Miski si Elijah, mga kapatid, pinatotohanan ni Elijah na ang Diyos niya, ang totoong Diyos. Sige, maglagay kayo ng hain dyan. Tignan natin kung sino sasagutin ng Panginoon. Minsan, pinapairal ng Panginoon yung ganun Sige, tignan ko kung sino yung totoong nagsasabi sa inyo. Kalabas-labasa mo Mga kapatid bis nahikayat pa yung chairman Chairman, ikaw stand mo? There is only one rapture. Praise the Lord. Chairman, pareho tayo sige. Then, nung napakinggan niya yung aral natin dito, sabi ni chairman, magtuloy-tuloy ka lang. Nahati sabi nung isa, hanggang 11 ka lang. Sino susundin ko sa inyo? Gusto ko talaga magsalita. Ayaw ko lang, masunod ko yung isa, matisod yung isa. Ayaw ko lang ng ganon. Hihintayin ko ang panahon dahil alam ko ang panahon ng pagdating ng Panginoon. At sasabihin ko sa kanila, ihanda na ninyo yung sarili nyo. Shall we say amen? Mas may igiba daw yung may nalalaman ka na manahimik ka kaysa ipagkalandakan mo yung nalalaman mo, nakakahiya yun. Tama? Shall we say amen?
Hintayin mo na gamitin ka ng Panginoon at hindi mamamali yun. Tama ba? Shall we say amen? Minsan katwiran ng iba Oy, ako theologian ako. Galing ako sa seminaryo. Galing ako sa ganito, maraming seminar akong naatiran. Tataas, ganyan tumayo yun, nakaganyan. Ewan ko ba, ako'y nangingiti lang mga kapatid Sa isip-isip ko lang, darating ang panahon. Kung gagamitin ako ng Panginoon Diyos para sa inyo, salamat. Pero kung hindi na, salamat din. Pero hindi ko pagpipilitan yung buhay ko para sa inyo. Ang gagawin ko lang, mag-iintay ako na magsalita ako sa harapan ninyo. Then, salamat sa Panginoon kung tatanggapin ninyo. Ganun lang yon. Dahil mas mahalaga maingatan ko sarili ko at yung buhay na naniniwala sa salita ng Diyos kaysa mga nagmamatigas. Kaya huwag tayong magmamatigas, mga anak. Dahil ang sino man tumanggap sa inyo, sabi ng Panginoon, ay ako ang tinatanggap. Shall we say amen? Ganun lang kasimple ang Biblia, mga kapatid. I come quickly, sabi ng Panginoon, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Ayon sa mga gawa natin Ano ba ang gawa mo? Nagbaliwala ako sa iyo, Panginoon Ay, paano na ngayon yan? Hindi ba? Nagbaliwala ka pala. Ano man sasabi mo ngayon? Siyempre, dahil nakakahiya naman magpilit, sasabihin mo lang, Lord, doon na lang ako sa tribulation na lang. Baka sakali. Baka sakali pa yon. Kung hindi mo kayanin ng 5 months tormention, alam niyo ba, 5 months tormention? So, hanggang 2:30, pahintulot ng Panginoon, hanggang 2:30, kung hindi iinit ang mga puwetan ninyo. I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Paano yan, Panginoon? Nagkasala ako, nagkamali ako, nakalimot ako. Humingi ka ng tawad. Sabi ko nga, binasa natin kanina, may kasalanang ikamamatay at may kasalanang hindi ikamamatay. Baka naman hindi mo ikamamatay yan, mapapatawad ka pa ng Panginoon. Tama ba? Huwag mo lang i-exercise dahil habang ini-exercise mo yan, papalapit ng papalapit sa iyo ang kahatulan sa impyerno. At hindi lang sa impyerno, dahil ibabangon ka uli ng Panginoon para itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Iba ang impyerno, iba ang dagat-dagatang apoy. Hindi ko kayo tinatakot, mga anak. Totoo yan nakasulat sa Biblia. Dahil ang lahat ng mga inihuhula ay nangyayari. At hanggang ngayon, nangyayari. Yan nangyayari doon sa Gaza, yung paggera ng Israel sa Gaza, at lulupigin na sila lahat doon. Nakasulat sa Biblia yan. At yung pagiging pagmamatigas ng mga gobernador ni Israel sa United Nations, nakasulat din yan. Na talagang bibigyan ni Israel ng problema ang lahat ng bansa. Nakasulat na yan. Hindi natin pwede itanggi ang mga anak. Tumatag lang tayo, panghawakan natin ang salita. Nakasulat na yan. Makinig kayo sa mga nagtuturo. Sa mga nagtuturo, whether for your salvation or for your attitudes na mababago kayo, pakinggan lang ninyo. Tama ba? Hindi Jehovah's Witness yan nagsasabi lang mabuti. Paano? Hindi mo pakikinggan? Mabuti ko sasabihin niya, gumawa ka ng ganito lang kasamaan, gumawa ka, magnakaw ka. Hindi naman nila tinuturo yun Lahat ng karamihan sa denominational churches, nagtuturo, mga kapatid, kung ano lang yung kanilang naabot.
Pero mas mapalad. Mas mapalad kayo eh. Mapalad ang... ito na naman ako, no? Mapalad ang bumabasa, dumidinig, at tumutupad. Kasama yung tumutupad eh. Ang aklat ng hula, Book of Revelation yon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Huwag niyong kakalimutan, may tumutupad doon ha. Baka isipin ninyo, bumabasa at nakikinig lang. Baka mamaya sasabihin nyo, lalabas kayo ng simbahan, sabihin nyo, yun lang pala, makikinig lang pala eh. At magbabasa, di basahin ko. Kasi wala kang pagtupad eh. Tama. May pagtupad. Nakikiusap ako sa inyo. Buhay niyo yan. Basta ako sa sarili ko, sikapin ko itong tatlo na to. Blessed are they that do His commandments. Mapalad daw yung gumagawa o tumutupad ng kanyang mga kautusan, that they may have right to the tree of life. Tree of life, si Kristo. Yan, punong kahoy ng buhay. And may enter in through the gates. Anong gates yan? New Jerusalem. Na ang New Jerusalem binubuo ng mga taong banal ng Diyos, mga kapatid. Yun ang New Jerusalem. Dahil itong luma na to eh. Itong luma, yung physical Jerusalem. Hindi yan ang Jerusalem na hinahanap ni Abraham, kundi yung spiritual Jerusalem. Tama? Ha? Bahagi lang yan. Yung literal Jerusalem na yan. Pero sa eternidad, doon tayong lahat sa tinatawag na heavenly Jerusalem. Shall we say amen? Kapatid, tuloy tayo. Matthew 22 verse 11 to 14. Alam natin may kasalan. Tama? Shall we say amen? Sinong gustong dumalo sa kasalan? Hindi ito kasalan na na bubusugin niyo yung mga flesh ninyo. Ito'y kasalan kay Kristo. Ibig sabihin, sa Kanya tayo magpakailan-kailanman. Dito yun, no? Tumanggi ang mga Hudyo dyan eh. Dahil hindi nila kinilala ito eh. Tama? So, ano nangyari sa kanila? May judgment. Tama ba? Anong judgment? Tribulation. 70 AD, ginera sila at pinagtabo yan sa sarili nilang bansa. Tama? Ngayon, nasa iba-ibang bansa na sila, nabubuhay, pinagpapala, still, hindi pa binabawi ng Diyos yung sumpa sa kanila. Tama. Pagdating ng World War II, sabihin natin, World War I, World War II, sabihin na lang natin, 1930s or 40s, ano nangyari sa mga Hudyo? Habang sila nasa iba't ibang bansa, pinagpapapatay. Tama. Alam niyo ang history? Ilan ang namatay sa World War II na mga Hudyo? 6 million Jews lang naman. Roman Empire, 70 AD, 1.3 Jews pinagpapatay ng Romans, mga kapatid. Isipin mo, pinagtabo yan na. Namumuhay na mapayapa sa ibang bansa. Pinagpapatay pa rin sa panahon ng nung panahon ng World War II, mga kapatid, nagpapatay ni Hitler ng Nazi. Ayun yung umuwi Eto. Kaya napilitan silang umuwi. 1948, muli silang itinayo. Dahil ang Diyos ay sadyang mapagmahal at tapat sa kanyang pangako. Tama? Kaya hindi ko pinarusahan sila
tapos na ang Diyos sa kanila. Hindi ko ngut pinarusahan sila, mga kapatid. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi po. Pinarusahan sila para pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Pero, mahal ba sila ng Diyos? Nagbago ba ang Diyos ng paningin sa kanila? Hindi po nagbago yon. Tama. Ano nangyari? Unti-unti silang pinauwi. Tama. Sino nagpauwi? Gumamit ang Panginoon ng political group. Tinawag po nating Zionism. At binigyan ng mga libreng lupa ang mga Israelita pauwi sa kanilang sariling bayan. Tama? Ha? At ayaw pa umuwi. 1940, ayaw nyo pang magsiuwi. Parang binabaliwala nyo ako. Anong sinugo ng Panginoon? Mga hunters. Ito, basahin na lamang ninyo. Joel chapter 2, verse 25 to 27. Kailan magbasa? Mga hunters. Sino yung mga hunters? Yung mga kaalyado ng Nazi. Pangunguna ni Hitler. 6 million Jews. Sipin mo yan. Ang sabi nila, Panginoon, kailan mo kami igaganti sa gumawa sa amin ng ganito sa ibabaw ng lupa? Ang sagot ng Panginoon, hintayin pa ninyo yung mga kapatid pa ninyo na pagpapatayin pa. Saan yun? Dito? Hindi natapos dito? Hindi natapos dito ang parusa? Hindi pa rin natapos dito? Dito matatapos? Isipin niya kung gaano kabagsikan Diyos magparusa, di ba? Kaya wag nating iisipin na kaya natin mabuhay mag-isa nang wala siya. Hindi. Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka bubuti pag wala kang Kristo sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako sa inyo. Pero unahin ninyo ako. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Note, may kasamang righteousness yun, Baka nag-seek of the kingdom lang kayo. Hindi nyo sinamahan ng righteousness. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Yung mga hinihingi mo, yung pinapangarap mo, ibibigay yan na walang kahirap-hirap sa'yo. Pag nagtinda ka, sold out lahat. Pag may kliyente ka, dadagdagan ka pa ng kliyente. Hindi yung gumagapang ka sa hirap. Yumayaman ka nga, gapang ka naman, problema ka naman. Hindi yan pagpapala Hindi yan totoong pagpapala. Sabi ng Panginoon, nagpapala siya, subalit hindi siya nagdadagdag ng problema. Sa bawat pagpapala, may nakalakip na problema, hindi yan pagpapala galing sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nagdadagdag ng kabigatan. Yun ang totoong pagpapala. At dito, mga kapatid, sa imbitasyon sa kasalan, and when the king came in to see the guests, yung mga inimbitahan sa kasalan, he saw there a man which had not on a wedding garment. Meron doon, hindi nakapag-ready. Kailangan ready tayo. Pag dumating ang Panginoon, nakabihis na tayo. Ano yung binihis? Yung salita ni Kristo, yung salita ng Diyos, dala-dala natin yan. Pagka ganon, hindi ka na kayang itumba ng Panginoon. Hindi ka na kayang itumba ng kaaway. Tama? Kasi kapag ikaw ay pa-blessing, tutulak ka lang ng diablo sorry ka, wala na. Nahulog ka na. Tama? Nahulog ka na.
Pero kung nababalot ka ng salita, kayang-kaya mong paglabanan ang lahat ng tukso sa buhay mo, ang lahat ng pagsubok sa buhay mo dahil ipinagkatiwala mo sa Kanya. Kapag dumadanas ka, isa lang ang sasabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya to. Yun lang ang sasabihin nyo para masaklolohan kayo. At huwag kang magmamatigas dahil pag nagmatigas ka, mahihirapan ka sa buhay mo. When the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. Hindi handa, in other words. And he said unto him, Friend, how camest thou in the hither not having a wedding garment? Bakit ka nagparito? Sasalubong ka sa akin, wala ka namang damit na pangkasal, hindi ka ready. Namuhay ka sa sanlibutan, sumubay ka sa alon, sa Agos. Hindi mo pinagandaan na ako'y may love letter. Love letter ka eh. The book of prophecy. The book of Revelation. Tama. Ako'y nalulungkot sa mga pastor na ito, na mga matagal na nakasama. Expect ka na pagkakalalim na ng kanilang mga naunawaan, pero hindi. Pabalik sa simula. Amen. Kapag nagsalita ka pa, pauwiin na kita. Ako, iba ugali ko eh. Ako, pag may nagsalita sa harapan ko, ang laki ng tenga ko. Pero tandaan mo, lahat ng sinabi mo, nakarecord sa akin yan, ha? Hindi ko mo't nakinig ako sa'yo. Tapos na. Dahil, kailangan, ang lahat na sasabihin mo, tatanggapin ng puso ko at ng kaluluwa ko. Dahil kapag hindi, magsisilbing tanong yan kahit gaano katagal na panahon na. Mga kapatid, dapat, sabi nga, dapat kayo naging guro na. Pero hanggang ngayon, dapat pa kayong tuturuan eh. Kapag may nagsasalita at nagtuturo, saka na lang tayo uli. Saka na lang tayo uli. Bakit? Masakit na ba ulo mo? O hindi mo matanggap na may nagtuturo sa'yo? Alisan dalawa lang yan. Tama? Mabuti kung masakit na yung ulo mo. Pero kung ayaw mo may nagtutuwid sa'yo, sorry ka na lang. Kaya nangyari kay Kristo eh. Hindi nila may matanggap eh. Sabi ng mga Pariseo sa Saduseo, hindi ba ito eh? Anak ng karpintero to eh. Siyempre, pag sinabing anak ng karpentero, simpleng tao lang, di ba? Tapos, amen? Hindi nga nag-aaral yan eh. Bakit magtuturo sa atin yan, tao na yan? Gano'n lang katwiran mga Pariseo sa Saduseo sa panahon ni Kristo. Hindi nila alam ang teacher na yung Ama sa langit eh. Tama! Tapos, amen? Yung Ama sa langit, ang teacher niya, hindi nila alam. Kaya pagdating ng araw, kaya mga Pariseo, Saduseo, mga Eskriba, hindi na nga kayo nakikinig, hindi na nga kayo pumapasok, pinipigilan pa ninyo yung mga gustong pumasok. See? Ganyan ang mga tao ngayon. Basta kami, brother, salvation. Tama na sa amin to. Pero about rapture, sa'yo na yan. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid eh. Di ba? Ayaw na nga nilang ma-rapture, pinipigilan pa yung kanilang mga membro na makinig about the message of the rapture. Pareho lang yan. Kaya nga, ano sasabihin ng Panginoon sa walang wedding garment? Sabi ng Panginoon, He said unto him, Friend, how camest thou
in hinder not having a wedding garment. And he was speechless. Wala na siya masasabi. Then said the king to the servants, meron pang mga servants doon, bind him hand and foot and take him away. Tinalian siya. In other words, hindi siya kasama sa kasalan. Hanggang diyan ka na lang. Hindi siya kasama sa kasalan. Talian ninyo sila, kumakatok eh. At anong gagawin? And cast him into the outer darkness. Itatapon saan? Sa dakong kadiliman. Hindi pa impyerno yan. Malapit pa lang. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ano yan? Great tribulation. Naintindihan natin? 5 months tormention. Ngayon lang wala nang maisaing. Kung ano-ano na maririnig mo. Ngayon makita kalat. Mainit na ang ulo. Kung ano-ano na maririnig mo. Mali lang ang naiutos. Iba ang nabili. Kung ano-ano nung hysterical na. Alam niyo yung mga malilit na bagay, pinalalakpas niyo yan para mabuhay kayo ng masaya. Ito ang mahalaga. Matuto tayo sa Panginoon. Alam niyo ba yon? Ito ang mahalaga. Yung matututo kayo sa salita ng Diyos. Matuto kayong palagpasin ang mga maliliit na bagay. Hindi naman biro yung pagsubok ngayon, pastor brother Oo nga. Pero may bagay bang nananatili sa ibabaw ng lupa? Merong bagay ba nananatili? Tanungin ko kayo. Hindi ba sabi lahat ay lilipas? Di palipasin mo. Tama. Sabi sa amen? May kabigat lang kami problema ka. Di palipasin mo. Kaya lang, pag sinabi kong palipasin mo, siyempre, huwag mong kalilimutan na unahin mo na ang Panginoon. Tama? Kasi hindi mo magagawang palipasin yan kung wala ang Panginoon sa'yo. Dahil lagi lang naglalaro sa isipan mo yan Ay problema, ay sakit ng ulo. Ay problema, ay sakit ng ulo. Paulit-ulit na lang yan sa ulo mo. Unahin mo ang Panginoon, magpagamit ka sa Diyos dahil may mga kaloob kayo, bawat isa sa inyo. Baka masumpungan kayo na hindi nagpapagamit sa Panginoon. Tatapong kayo sa outer darkness. Hindi ko kayo tinatakot. Mas maigi yung sigurado. Kaysa yung, mapapasama ba ako o hindi? Anong gusto nyo? Siguraduhan? Minsan nga, o-order kayo ng Shopee. Gusto nyo, pagbukas nyo, sigurado na bago nyo bayaran Tama ba? Sabi sa amen? Gano'n pa kaya yung kaligtasan nyo? Hindi mo pwede sabihin, bahala na. Total, nandito na, i-deliver na. Ang ganda nito sa tingin ko. O bayad. Pagbukas mo, scam pala. Hindi ka nagpaka-YC. Tama? Magpakatalino tayo. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na magpapahamak sa nag-iisa nating buhay. Wala nang revert to. Wala nang undo. Once na nag-desisyon ka sa buhay mo, period na yon. Kaya kailangan awayin mo yung sarili mo. Dahil yan ang kaaway mo. Dahil si Satanas, walang pakialam sa buhay mo yan Ba't nagagawa ko pa ito? Yung sarili mo nga, yung katawan mo, yan ang pagalitan mo. Hindi si Satanas at hindi yung ibang tao. Tama ba? Yan, ibig sa tinuturo mo, ikaw Dapat ganon. Ikaw, ano ka? Tama ba? Sabi sa amen? Ikaw, ano ka? Dapat ganon. Dahil
Sarili mo ang ililigtas mo eh. Hindi naman buhay ng iba eh. Pwede ko ba kayong iligtas? Hindi ko kayo kayang iligtas, mga anak, mga kapatid. Ang kaya na magligtas sa inyo ito. Tama. Kayo naging tapat sa Kanya, andyan ang kaligtasan sa inyo. Andyan ang pangako sa inyo. Tama. Ako naman, bahala ako sa sarili kong buhay. Tama. Amen? Ha? Kasi kung hindi ka paglalabanan ng sarili ko, may tendensiya lahat ng tao, mga kapatid. Good and evil ang tao. Tandaan yung sinasabi ko. May tendensiya ang tao makagawa ng kasalanan. At huwag ninyong ipuprovoke ang kapwa nyo. Baka masumpungan kayo katitisura ng iba. Naintindihan natin? Ito ang kaaway mo. Pag hindi ka nagpigil, ay laglag lahat, mga kapatid. Mahal mo sa buhay, laglag. Kapitbahay mo, laglag. Kapatiran mo, laglag. Laglag na lahat. Ayan, ang saklolo. Kapag hindi nyo na kaya, huwag kayo magpapaka... Kaya naman, Kristiyano nagpapakamatay eh. Kapag hindi nyo na kaya, lapit kayo dito. Anong gagawin nyo? Hingi ng saklolo. Tama. Sabi sa amen? Hingi ng saklolo. Hingi ng saklolo. Nasakit na ang ulo nyo. Gusto nyo nang bumigay. Dumarating sa tao yan. Dumarating sa tao yan. May saklolo ba? Ito. Amen? Huwag kayong manisi ng ibang tao. Kaya ako nagkasala kasi ito eh. Kaya ako nagkamali kasi ito eh. Mga kapatid, ito nga eh. Sabi ko sa inyo, ito ang dahilan eh. Ito. Itong nakakabit na laman sa inyo. Iyan ang sisihin nyo. Kaya may magagawa ba ito? Wala. Sino may magagawa? Ito. Tama. Kinamatayan lang nga ni Kristo eh. Yung kahinaan nito, kinamatayan lang nga ni Kristo yan eh. Tama? So, say amen? Ngayon, sa kalalapit ngayon? Di sa Kanya. Tama? Para matulungan ka niya. At pansinin mo, mangungusap siya sa'yo sa pamamagitan ng salita ng buhay, then, mapapaisip ka ngayon, oo nga, ako pala ang problema. Kami pala ang may problema kasi gumawa kami ng problema. Tama. So, say amen? Ngayon, tapos sisisi mo sa iba. Mga kapatid, mas maiging gulay, sabi nga, na pagkain kaysa matatabang karne na may problema. Mga kapatid, simpleng buhay lang ang gusto ng Panginoon. Malapit na eh. Kaya ako namamangha doon sa mga nagtatayo ng mga mega churches eh. Mga kapatid, alam niyo, ang hirap magturo kapag mega churches. Ganun pa rin, paghihiwa-hiwalayin mo yung mga tao na yan para turuan sila base sa kanilang mga sukat. Maganda yan. Hindi yan pangit. Pero yung manghingi ka ng manghingi, para pagdating ng araw, after several years, gigibain din ng Panginoon. Maigil sa ilalim ng puno. Tama? Kasi wala ka nang lilingunin eh. Tama? Shall we say amen? Tingnan niyo yung asawa ni Lot, lumingon pa. Ayun. Disgrasya. Bawa, napakaraming tao dahil mega churches eh. Ang laki ng tithes niya, milyon. Tama? Kung napalingong ka, kasi gusto mo pa mabuhay sa ibabaw ng mundong kinabubuhayan mo, ayaw mong iwan. There shall be weeping and gnashing of teeth. Amen? Kailangan dito ka umasa. Ayaw mo ba ikasal?
Tama? Tapos amen? The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trumpet of God. Ibinigay na nga sa atin yung pattern eh. Ang nililingon mo pa rin, ayaw mo ng revelated. Gusto mo, foundation pa rin. Sige, maiwan ka. Ganun lang naman nasasabihin ng Panginoon eh. Ang gusto mo pa rin, foundation teachings. Hindi ba sabi ni Pablo, magsipaglago na kayo? Diyan ka pa rin sa pundasyon eh. Dapat doon na tayo sa bunga. Tama. Aani ka na lang. Ayaw mo pa. Gusto mo magtanim pa, magtanim kasi lumalaki ang simbahan mo. Namihasa ka. Palakihin ang simbahan. Hindi mo namalayan, ang pinuri ng Panginoon is the good man of the house. Yun ang pinuri eh. Good man of the house eh. Simpleng manggagawa eh, di ba? Nabasa natin yun, 100 beses na yata eh. Good man of the house na nag-ingat ng kanyang sambahayan at doon pagkakatiwalaan siya ng lahat ng kanyang pag-aari. Dahil sinabi niya na malapit na ang Panginoon at hindi na biro-biro ang mga panahon na kailangan maging seryoso na sa paglilingkod. At hindi mo papayagang papasok ang mga sinungaling sa loob ng simbahan mo. Tama? Yung mga sinungaling dito, wala, hindi tumagal eh. Mga kapatid, hindi na naman sa pagmayabang yan, maski sa loob ng simbahan nila. Wala silang masabi. Yung mga tuwirang kayo, tignan natin. Pag hindi kayo sinaway ng Panginoon, hindi sa pagmamayabang yan. Revelation chapter 19, verse 7 and 8. Let us be glad and rejoice. Masaya tayo. Alam mo, kapag ang isang tao ay nagagalak at nagre-rejoice, umaawit yan eh. Sa Panginoon, di ba? Panahon ng awitan eh, tulog ka pa rin. Sige nga. Oras ng awitan, tulog ka pa rin. Let us be glad. Let us be glad. Let us rejoice. Let us rejoice. Ano pa? And give honor to Him. Magpuri sa Kanya. Sabi sa amen? Nagpupuri na, tulog ka pa rin. Bakit? For the marriage of the Lamb is come. Dumating na ang pagkakasal. Tama? And His wife, sino yon? Tayo. Had made herself ready. So, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Hindi tutulog-tulog. Ano sabi ng Panginoon? Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo habang sila'y tumutok-tok. Magbantay nga kayo. Yan lang sasabihin eh. Hindi ko kayo nakikilala. Magbantay kayo. Mga kapatid, iba binantayan eh. Yung mga negosyo at mga hanap buhay ang binantayan eh. Mga kapatid, may mas mahalaga pa dyan. Hindi ko sinasabing hindi na kayo maghahanap buhay, hindi na kayo mag-negosyo, hindi na kayo magtatrabaho. Mas mahalaga pa dyan. Ano yung nga yun? Ulitin ko na naman ba? Seek ye first the kingdom of God
Kingdom of God. Kaharian na nga yan eh. Hinuli mo pa. Nagpapakita lang tayo ng totoong ugali natin. Kapag sinabing kaharian, hinuli mo sa buhay mo, anong tawag doon? Kamangmangan yan. Dapat unahin mo pag sinabi, ay, kaharian pala to. Abay, sinong ayaw ng kaharian? Tama ba? Unahin mo na, kaharian pala eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maitatama tayo, maitutuwid tayo. And all these things shall be added unto you. Lahat pala naman susunod pala eh, na walang kahirap-hirap eh. Gusto pa natin kasi naghihirap tayo eh. Gusto pa rin natin yung sumasamahan loob natin eh. Nasanay tayo nagtatrabaho na hirap eh. Nasanay tayo na gumagawa na hirap eh. Pwede naman palang magang eh. Pero susunod na lang eh. Tama ba? Ano nangyari? For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. May bibihis. Tama? Tapos amen? Baka nakabihis, yung luma pa rin pagkatao eh. I know you're not. Ganon ang mangyayari. Pero kung fine linen ang ibibihis, ito po yung the fine linen. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Righteous acts of the saints. Righteousness of the saints. Itanim nyo sa isipan niya. Without righteousness, without holiness, no man can see the Lord. For the fine linen is the righteous acts of the saints. And he said unto me, write. Ayan, kailangan sumusulat tayo eh. Para maalala natin, magre-remind sa atin yan. Hindi yung mapakinggan natin dito, lalabas dito kasi wala tayong right eh. Isulat na ninyo sa isipan ninyo, saka sa puso ninyo. Ano yun? Blessed are they which are called unto the marriage of the Lamb. Ito nga, kasalan. Dito yun. Rapture, tawag nila, ng mga denominational. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, too big. These are the true sayings of God. Aba, totoo pala eh. Amen? Ha? Marriage supper of the Lamb. Iakit tayo ng Panginoon sa piling niya. These are the true sayings of God. Hindi ito liliban. Kung yung mga hula, binasa mo ang Biblia, ang lumang tipan, natutupad ngayon lang eh. Tama? 350 years ago, ngayon lamang natutupad eh. Anong dahilan? Para mainip tayo. Dahil darating si Kristo, matagal na yung Johnson? Matagal na yung 12 taon simula ngayon. Pero yung kasulatan sa lumang tipan, 3,500 years ago, ngayon natutupad sa harapan natin. Isipin niyo yan. Hindi magpapaliban ng Diyos sa kanyang mga salita. Tama? At tandaan ninyo, ang Diyos ay hukom. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Kaya nga ito problema natin eh. Ito. Titigan niyo yung katawan, yung body natin. Ayan. Yan ang kaaway natin. Ha? Sabi siya, amen? Hindi naman ibig sabihin, hindi mo na pakainin yan. Katawan mo yan eh. Ibig sabihin, contrary yan sa espiritu mo.
Tama. Contrary yan sa Espiritu ni Kristo na namamahay sa'yo. Tama. Yung Espiritong ibinigay sa'yo, yan ang token of life. At anong gagawin dito? Sa katawang lupa, papaltan. Tama. Papaltan ng maluwalhating katawan. Sabi sa amen? At anong mangyayari? Salamat. At sa Panginoon tayo, wag pa kailan pa man. So, kulang talaga ang oras. Lahat tayo, haharap ha. Tandaan niyo yan. Walang exempted. That everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Amen? Pag good, anak, itong reward. Tama? Teka anak, may bad ka eh. May bad ka. So, bahala ang Panginoon. Hindi tayo ang magbibigay niyan. Pag may bad tayo. Minsan kung mamalasing ka there shall be weeping and gnashing of teeth. Tulad ng dinanas ng mga dalaga, ano? Na nireject ang love letter ng ating Panginoon. Tama? Sabi sa amen? Huwag niyong i-reject ang Book of Revelation. Kahit hindi nyo maintindihan yan, mayroong magpapaunawa sa inyo yan. When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Natural, meron pa rin tao. Meron pa rin manggagawa na gagamitin. Tama. Kaya nga ang sabi, ng kaininiwan ang aklat sabi doon, you must prophesy again. Sino magpa-prophesy? Di tao pa rin. Tama. Ay, kung ayaw mong makinig sa tao, ayaw mong magpaturo, sasabihin mong marunong ka na, tumanda ka na sa pananampalatayang ito, nagkakamali ka. Dahil may 7 thunders na iniintay. Purihin ang Panginoon, hanggang dito na lamang. Mga anak, yuko tayo sandali, mga kapatid. Ama namin, banal